Okay, hello, good morning, good afternoon, good evening to everyone. Okay, so due to insistent public demand, okay, so marami na po ang nagre-request nito. So this time, gagawa na po ako ng video on how are you going to convert your profit from Boomerang to a fiat currency. Actually, hindi ko ma-convert sa directly to fiat currency, but at least I'm going to put my profit from my MetaMask to Binance. So alam naman natin na kapag ka na kay Binance na, so pwede na natin siyang gawin ng fiat currency by doing P2P na transaction or transferring again to another wallet kung nasa ang country ka. Okay? At para doon may convert siya sa currency na meron sa country mo. Okay? This video will vary sa iba't ibang country because pwedeng sa country nyo, Binance is not existing, but yung transfer-wise is very the same. So kung ano man yung exchanger na pagtatransferan mo, you just follow the guide kung paano yun mamaya. Mamaya papakita ko rin naman sa inyo kung paano nyo gagawin yun. Okay? So very, very important lang na maging guide ninyo lang ito. Hindi ito yung actually kung meron kayong Binance in your country, that would be great. Okay? Pero pagka hindi, uh, follow nyo lang yung step by step, and then pag magta-transfer na kayo from MetaMask to Binance na or MetaMask to your exchanger, it will be the same. Ang important lang naman kasi doon is yung address na pagta-transferan ninyo. Okay? So let's start. So of course, una natin gagawin, we need to log into our MetaMask. Okay? So since login na ako, gawin lang natin yung expand natin yung view para makita nyo ng mas malaki. Okay? So yan. So this time, this is the profit na meron ako galing kay Boomerang. So, ang i-convert ko lang is si USDC coin. So, si USDCE. Okay? So, ang first step na gagawin natin to is i-swap natin kay USDT si USDCE. Okay? At ngayon, there are two ways to swap the token. Okay? Ito yung first way. So, the first way is to swap, yun, click nyo lang yung swap within your MetaMask. Okay? So, within your MetaMask, click nyo lang yan. Okay? So, yan. And then, papalitan nyo lang to ng USDC coin. So, piliin nyo lang yan. Makikita nyo yan kasi yun yung may profit ninyo. So, yun yung may laman. Nasa ibabaw lang yan. And then, you select the token that you wanted to swap. So, sabi natin sa USDT. So, gawin natin USDT. Make sure to choose the Tether. Okay? USDT Tether. So, maraming klase ng USDC, but this is the one that we need. Okay? Tapos, click nyo lang itong max para makita nyo yung amount. So, gagawin ni MetaMask yan, ipipetch ka ng code, and then bibigyan ka niya ng suggested na kung mo. Kung tanggap mo na yan, kiklik mo lang yung swap. Okay? So, pag na-click na natin yung swap, that means USDT na siya instantly. Okay? But the other way around is going to Uniswap. Okay? So, paano ba natin gagawin? So, let's go to Uniswap. Okay? So, let's do Uniswap. So, uniswap.org. So, this is the swap function ni Uniswap. Okay? So, sa ngayon, ang unang-una natin gagawin, of course, i-connect din natin yung wallet natin kay Uniswap. So, yung MetaMask wallet natin. So, just click connect. Okay? Click nyo yung MetaMask. And then, you will be able to see yung wallet natin. So, this is the wallet address na nandito yung aking profit galing kay Boomerang. So, click nyo lang yan para lumabas yung amount na meron kayo sa wallet ninyo. Okay? So, ang isuswap natin is si USDCE. So, i-click natin to. Okay? So, makikita niyan, bibigyan niya kayo ah, ng option to swap. Okay? Pero sa lagay nyo, mapapansin nyo, nasa ilalim si USDCE. Ito isuswap natin para maging, ito yung papalitan natin, kiklik nyo lang tong araw na to. Pag-clickin nyo yan, yan. So, siya na yung papatas, hanapin na natin yung token na ipapalit natin, which is USDT. Okay? So, pag USDT na siya, click nyo rin again yung max. Okay? Kung gusto nyo namang konti lang yung isuswap nyo, ilagay nyo lang, i-input nyo lang yung amount dito, and then, okay na yon. Okay? So, ganito, pansinin nyo, kung may difference sila ng price with Uniswap and MetaMask. Very important step. But of course, nasa sa inyo naman yan. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Look at this. So, kay MetaMask daw, kapag sinwap natin yung 60 USDCE, ang makukuha mo is 59.59. Pero pag kay Uniswap mo ginawa,
Yung 60 mo, mababawasan lang ng 0.3 or something na USDCE. So, makukuha mo 60. Okay? So, this time, i-execute ko yung swap ko dito kay uh, Uniswap. Siyempre, magbabayad ka pa rin ng gas fee dito na Matic. Matic pa rin ang gagamitin nating pambayad. Okay? So, let's do the swap here in Uniswap. Remember, walang pinagkaiba yung MetaMask at saka yung Uniswap. Ang pinagkaiba lang siguro probably is the price na o yung number of USDT na makukuha mo. So, let's click swap. Okay? So, sign in and swap. So, yan, hihingi niya yun kay MetaMask. Ngayon yung MetaMask yung kan mo. Yung kan mo. So, sasign ka lang si signature mo na pinapayagan mo si Uniswap na mag-swap sa'yo nung token mo. Okay? And then, nakita mo yan kanya, gas fee. So, click mo lang yan, confirm. Okay? Nagsuswap na siya. Tapos, eventually, pag nag-swap na yan, USDT na siya. Makikita nyo siya mamaya. Okay? So, see? Swap success. So, very easy lang naman yung swap success niya. So, pag swap success niya, paano natin makikita ngayon? Pwede natin makita dito ngayon. Okay? So, now, USDT na, wala na yung USDCE. So, 60-13 na. So, nandyan na siya ngayon. Also, in MetaMask, pwede natin balikan. Tignan nyo, nawala na yung kanina kasi hindi na available. So, pag pumunta kayo sa token, kita nyo, refresh lang natin. Okay? So, nawala na si USDCE dito. Okay? Ano na siya? USDT. Ngayon, kung wala pa kayo, kung bakit nagtaka kayo, ba't nawawala si USDT? Huwag kayong kabahan. Okay? Ang importante lang gagawin ninyo, i-import nyo lang yung token para makita nyo yung token ninyo. Okay? So, very, very basic lang yun. Okay? Since naka-auto-detect ang aking MetaMask. So pagka inopen natin ng MetaMask natin na makikita natin diyan minsan nakalagay diyan nakasulat there is a token hidden token. So yun yung USDT natin pag lumabas yun. Okay? So very basic. So tapos na USDT na siya, di ba? So okay, sir, for the sake of this video papakita ko sa inyo kung paano natin i-import yung token. Okay? So unang-una simple lang gagawin natin. So punta tayo kay Polygon Scan. Okay? Kukunin natin yung contract address ni USDT. So, pupunta ka sa tokens. So, top tokens. So, nakita natin si USDT. Click nyo lang yan. And then, nandito yung contract address. So, kakopy natin yan. Pumunta tayo kay MetaMask. Import tokens. Custom tokens. Paste natin. Tignan nyo, USDT. Click next. And then, ayan, nakita nyo na, di ba? Pumasok na kaagad. So, na-detect niya na. So, yun. Nakita nyo na may USDT na tayo. So, huwag kayong kakabahan kapag nawawala. Hindi siya nawawala. Andun lang siya sa nakatago lang. Okay? So this time, ang gagawin naman natin ngayon is papadala natin siya kay Binance. So ano ang susunod natin gagawin para maipadala natin kay Binance? Ganito po ang gagawin natin. Okay? So we have to log in with Binance. Okay? So Binance. Okay? Okay? Ayan. Nakalagin na ako kay Binance, of course. So simple-simple lang naman. So pumunta kayo sa asset, sa spot. O kung sa desktop lang to hindi yung sa mobile phones, pwede rin natin gawa ng video but halos wala namang pinagkaiba yun. Ganun lang naman yung kanya. So ganito ang important, ito yung very important step na gagawa na wag niyong kakalimutan. Kasi pwedeng mawala yung funds ninyo kapag hindi niyo pinalo yung step. So this is very, 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 very important. Okay? So simple lang gagawin natin muna. Kung kailangan natin yung wallet address na pagpapadalhan natin kay USDT galing kay MetaMask natin. So paano ba natin kukunin yon? Makukuha lang natin yon by clicking the deposit. Okay? Kasi magdi-deposit daw tayo kay Binance. So click deposit crypto. Okay? So pagka nandiyan ka na, okay? Very important also. Okay? So ano ba yung itatransfer natin galing kay MetaMask papunta kay Binance? So ganun din yun. Or from other exchangers. Very important, of course, the USDT. And this is the most important part. Anong network? Okay? Yung network ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan nyo, sa MetaMask, ang network natin is Polygon. Okay? So that means si USDT is under Polygon network. So pagdating ni dito kay Binance, yung si network na yan, ang hahanapin nyo si Polygon. Okay? So Polygon is Matic. Okay? So yan yung isi-select nyo. Yan yung kukunin yung address. Huwag nyo kukunin yung
USDT, TRC20, yung ERC20, yung BEP20, kundi ang kukunin nyo ay yung MATIC. Tandaan nyo lagi, kung ano ang network ninyo dito, yun ang kukunin yung network dito. Pag hindi available dito, probably available yan sa ibang exchangers. Okay? So, but for Binance, it's available. So, ito yung kukunin natin na very, very important na makuha natin. So, okay? So, ikakopy nyo lang yan. Copy. Okay? That's the address. Then, pupunta na kayo kay MetaMask. Anong gagawin natin? Puntahan natin si USDT. Okay? Ayan, tandaan nyo ha. Oh, Matic, Polygon, Matic, Polygon. Okay? Tapos, i-click nyo lang yung send dito. Send. Okay? And then, of course, yung ipe-paste nyo dito yung address na kinopya nyo galing kay Binance. Pag nakopy nyo na, click nyo lang yung max. So, ibig sabihin, lahat ita-transfer natin. Okay? So, walang maiiwan. So, ganito lang natin. Or you can do it partly. You can input anything kung magkano lang yung gusto mo if you want to. So, yun lang naman yung natin. And then, i-click mo lang yung next. Pag-click mo ng next, of course, hihingi yan ng gas fee again. So, hindi talaga nawawalan yung gas fee. Okay? So, yun talaga yung lagi natin kuha. So, network is busy. So, high daw. So, lagay natin. Pwede pa rin natin piliin yung aggressive na ginagawa natin kay Boomerang if you wanted to. Pero, yan. So, okay natin. So, click lang natin yung confirm. Okay? So, yan. Pending na siya. Transferring from MetaMask to Binance. Okay? Pwede nyong speed up. Dadagdagan nyo lang yung gas fee nyo. Then, bibilis yan. So, in this video, hindi na natin gagawin yan. Hindi naman natin kailangan kasi we're not in a hurry. So, confirmed. Okay? So, this time, pag confirm na yan, we just have to wait for a few seconds, probably a couple of minutes, para mapunta yan kay Binance. Okay? So, pag napunta na yan kay Binance, makaka-receive naman tayo ng email na na-confirm na siya. So, na-receive na. Okay? So, titingnan natin kung na-receive na. Makikita naman natin yun sa pag refresh natin si Binance. Okay? So, wala pa. So, ibig sabihin, wala pa ako na-receive na email. So, hintayin lang natin. Pero dito yan, confirmed na. So, ibig sabihin, na-send na yan. Kung gusto nating makita kay blockchain, click lang natin to. Okay? View on the Explorer. Yan. So, ibig sabihin, success na daw. Okay? So, ang pinanggalingan, ito yung ating address. Papunta kay dito. So, pag tinignan natin dito sa address na to, yung 644F91, dito kay Polygon. Saan na ba yung 644F na? Yan, no? Ito nyo, from 51DB, 644891. So, USDT. So, meron tayong 60 USDT na tin-transfer. So, success daw yan. Ito yung naging gas fee natin. Okay? So, hindi masyadong malaki. Ganun lang yung kinaman natin. So, supposedly, dapat nandyan na yan kay Binance. Saan ba mapupunta yan? Dito kay USDT, madadagdag siya. Tandaan nyo, we have 452. So, supposed to be, dapat maging at least 500, more than 500 yan pag pumasok na. So, not yet. So, hindi pa siya pumapasok. Okay? Or pwedeng mapunta siya kay funding. Baka doon siya napunta. Depende kasi minsan doon siya nasa-send. So, wala din siya dito. So, ibig sabihin hindi pa. So, we have to wait lang a little bit. Success na yon. Okay? So, hintayin lang natin. Okay. Mhm. So, give us a second kasi wala pa ako nare-receive na email. Check natin email natin. So, wala pang pumapasok na nag-deposit na tayo kay Binance. So, hindi ko alam kung gaano katagal yung process, to be honest, kung gaano katagal yung transfer, but it takes some minutes, pero hindi naman siya tatagal ng 24 hours. Okay? So, yan. Wala na yung USDT natin dito. Wala na rin yung USDC natin. Isa lang ibig sabihin yan, it's on the way na. Pag na-receive na natin yon, so ibig sabihin, okay na po yung natin. Transfer natin. Okay? So, yun. So, hindi natin, hintayin lang natin. Napaka-importante na maghintay tayo, maging patience tayo sa paghihintay natin kung dumating na. Okay? So, yun. Very important. Tandaan nyo, dapat same network yung pagta-transfer natin para hindi po siya mawala. Okay? Kasi pag tinransfer nyo siya sa uh, USDT, TRC20 galing kay Polygon, hindi ko po alam kung anong mangyayari. Po pwedeng mawala, po pwedeng kung saan mapunta. Okay? So very important na gawin po natin 'yon. But also, if you wanted to convert the Polygon USDT,
to TRC20, meron po namang bridge function si MetaMask na pwede natin gawin. So ito po yung bridge. So i-bridge nyo lang po siya. Click natin yung bridge. Tapos bibigyan kayo niya ng option na, ayan, from Polygon to TRC20. Hanapin nyo lang kung mayroon kayo Ethereum dito. Kung wala, so yun yung pa natin. So very important yon. So ganun lang yung bridging. So it's the same. So hopefully, dumating na siya in few minutes. So let's see. Refresh lang ulit natin. So hindi pa siya dumarating. I think wallet USDT deposit is processing. Ayan, nakita nyo may processing tayo as of 11:22. So still processing pa daw siya. So click lang natin yan. Okay. So saan na ba yun? Uh, Binance calculation mechanism used to read by the balance. Okay. So yan po sa wallet natin. Ito, yan, yung deposit processing. So, yung deposit natin na 60 USDT is currently on processing. If you did a register activity, so yan, nakita nyo. So, ito yung 6011 na transfer natin galing kay MetaMask. So, tandaan nyo sa activity natin. Ayan, 60.11. Pinaprocess na siya ni Binance. So, hindi lang natin alam kung gaano katagal yung processing, but eventually, it will go to your Binance. Okay? So kapag ka na kay Binance na, alam na natin ang gagawin natin. You can convert it to your fiat currency in which country Binance is operating. You can do P2P or kung nag-a-accept pa rin si Binance sa country nyo ng bank to bank, po pwede rin po yun. So but here in the UK, hindi na siya nag-a-accept. Okay? So I think this will take a little bit longer than I expected. Hindi ko na-expect na magtatagal siya ng ganong kan. Oh, completed na siya. I think the transaction is completed. So that means nandito na siya. Yun, nakareceive na ako ng email. So, transaction completed. This will prove to you that my USDT is processed. See? Nakita nyo? Naging 512 na yung USDT ko. Okay? So that was a great success transfer, okay, ng ating USDT. So dito po pwede na natin gawing pera yan. So yon. So okay, I hope this video finds you helpful. Nakatulong sa inyo to na maging guide kung paano tayo mag-withdraw ng uh, profit natin kay Boomerang from MetaMask to Binance, or you can do it from another exchangers. Okay? So thank you so much for watching. Doon sa mga gustong maging ma-notify kung kailan ulit ako magkakaroon ng bagong video, just mag-subscribe lang kayo. You can like, you can comment kung if you wanted to know how to do it, just watch the video. Okay? So thank you so much and have a blessed day, everyone. God bless. Bye-bye.